So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, ayan, i-review natin ngayong year-end 2024 ang isa sa mura na lang na smartphone ngayon na very usable pa rin, which is the iPhone 8 Plus. Maganda pa natin purchase ngayon going 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So nag-decide ako i-review ulit itong iPhone 8 Plus ngayong year-end 2024 kasi mura na lang siya ngayon sa Greenwich kasi lahat ng mga versions ng iPhones ngayon ay bumaba lahat ng presyo. iPhone 11, 10R, iPhone 12, and especially iPhone 8 Plus. So itong 8 Plus nung year 2023 and even 2020, super expensive to. Nasa below 20,000. Ngayon nasa below 10,000 na lang siya ngayon going 2025. And di ako nagkakamali, yung 256 na ito naglalaro na lang sa 8 to 9,000 pesos. So sobrang mura. And yun nga, quick reminder lang, iPhone 8 Plus ay wala na pong software update yan. Hanggang iOS 16 na lang siya, which is very usable pa rin naman yan ngayon 2024 going 2025. Ang tanong, magkano nga ba ang iPhone 8 Plus ngayong second hand sa Green Hills? So wala na kayong ma-purchase sa brand new ng iPhone 8 Plus ngayon, puro na lang second hand na syempre may mga gandang condition yan. Doon tayo ngayon bibili sa nire-recommend kong shop, ang CMB Gadgets, Tolex A07 ngayong December 2024. Again, sa January 2025 din natin alam kung saan sila mapapadpad. Pero yun, pwede naman kayo mag-PM sa kanilang Facebook page. Yung FB page nila, nasa link yan, sa description box yung link yan, i-check nyo na lang. At mag-PM kayo sa kanila. Again, sabihin nyo lang napanood sa vlog, ibibigyan kayo ng automatic discount ng shop na yan. So, very affordable lang nga lang 8 Plus sa kanila, naglalaro na lang sa 8 to 10,000 pesos, sabihin na natin ng 256. Yung 64 siguro 7 to 8,000 pesos. So nakakatuwa na sobrang mura na lang ng 8 Plus ngayon na before, to be honest, nung year 2018, 2019 dream phone ko ang 8 Plus na meron pa rin brand new before sa Power Mac na super expensive na sa 30 to 50,000 pesos. Pero ngayon is maabot, kaya mo na lang siya ng 8 to 10,000 pesos. Ganyan ka usable pa rin ang 8 Plus kasi again hanggang iOS 18 lang siya, again hanggang iOS 16 siya, pero yung iOS 16 ay matagal pa po yan magiging relevant sa market kasi supported pa yan ng mga applications today. Kaya wag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, when it comes sa usability ng iPhone 8 Plus, matagal pa siya, kaya pwede pa siyang magamit ng ilang taon kumbaga. So si iPhone 8 Plus nga pala ay powered ng Apple A11 Bionic chip na merong 5.5 inches IPS LCD display. So Retina display din naman siya. At ito po yung last generation ng iPhone na merong ever popular na bezel na smartphone ni Apple, or yung last din na generation na merong Touch ID. So kung gusto nyong balikan yung old school design ng Apple kung saan nagsimula, dito tayo sa iPhone 8 Plus na merong Touch ID, na merong malaking bezel. So napakalaki ng smartphone na to compare sa mga ibang iPhones ngayon na merong full screen display. So to be honest, pag gagamitin nyo tong 8 Plus, iba yung experience niya. Kumbaga matutuwa kayo na kumbaga yung mga generation before ng iPhones, kumbaga yung mga nakaabot before sa generation ng iPhones, matutuwa kayo pag binalikan nyo tong 8 Plus kasi before, ito po yung pinakamalaking iPhone na lumabas sa market. Sumunod na dyan yung iPhone XS Max, ngayon is yung mga Pro Max, at ngayong taon is, to be honest, yung 5.5 inches ng 8 Plus is sobrang liit na yan. Pag maglalaro kayo sa ML ng ganitong form factor or design, medyo mahirap kasi pag sinasagad nyo yung joystick, sumasagad siya sa bezel, nawawala yung control nyo sa joystick. So merong few adjustment when it comes sa gaming dito sa form factor ng 8 Plus dahil sa kanyang large bezel. Kasi syempre iba ay sanay sa full screen display, kaya iba pag naglalaro is dulo-dulo talaga ng screen, diba? Iba usapan sa 8 Plus kasi pag dinulo-dulo nyo hanggang bezel, tas na yun yung bezel, mawala na yung control nyo doon sa game kumbaga. Again, when it comes sa gaming experience, medyo iba yung form factor dito sa 8 Plus, baka manibago kayo. And when it comes sa battery, again, pag bibili kayo ng mga older iPhone, especially 8 Plus, computin nyo yung 8 Plus is lumabas yung year 2017. So ano na to, 7 years na tong smartphone na to. Expect nyo na wala na talagang legit na 100% battery health to. Meron na kayo makikita 100% battery health, matik karamihan na dyan is palit battery na.
Pero dito sa CMB Gadgets, sinasabi naman ni Ate Mayet pag may 100 siya or 90 plus, sasabihin niya yan kung ano na, palit battery na. Usually makakita kayo ng 8 plus ngayon na good condition ng battery health. 80 plus na talaga. Lahat na, karamihan na talaga na makikita nyo is 8 ng 8 plus is 80 plus battery health, which is considerable na yan mga ka-J-Vlog ha. Even 80% or even service sa 79, considerable na yan sa battery health ng 8 plus. Again, dahil luma na tong smartphone na to. Kung makakita kayo dito ng 100% battery health, is palit battery na yan. Pero yan, meron rin naman mga few products si Ate Mayet na mga ganyang 8 plus na palit battery na 8 plus. Pero sinasabi nila yan, again, wala naman pong problem sa palit battery na smartphone. As long as yung pinalit na battery ay maganda naman, walang issue, maganda yung quality, okay na okay naman po gamitin ng iPhone 8 Plus na palit yung kanyang battery. So, yun nga, pag bibili kayo ng 8 Plus, always manage your expectation when it comes to sa battery capacity. Yung battery capacity po ang titignan nyo dyan, kasi ngayon mabilis talaga malubat ang 8 Plus, depende na lang talaga sa paggamit. For example, pag gaming, few hours lang tatagal niyan. Social media or casual things, okay rin naman ang performance niyan. At tawag dito, hindi parati kayo magbe-base sa battery health ha. Pag bibili kayo ng mga iPhones, always look for the battery capacity. Alam niyo naman, pag lumang mga iPhones, maliliit lang talaga mga battery capacity niyan mga J-Vlog. So again, okay naman po gamitin pa rin ng iPhone 8 Plus and even the chipset, the Apple A11 Bionic chip. Kung kukumputin nyo yung kanyang segment, nasa entry na siya or entry level smartphone, yung Apple A11 Bionic chip ay kayang-kaya pa po yung makipagsabayan sa mga powerful entry level smartphone. Especially pag kukunin nyo yung 256, okay na okay rin siyang i-compare sa mga entry level smartphone. Soon, sa 2025, gagawa ko ng iPhone versus Android na almost the same price para meron kayo idea. Ano ba, mag-Android ba ako or magba-budget meal na ako na iPhone? So stay tuned lang sa ganyang segment natin sa next year nating mga videos. Kumbaga, mag-focus tayo more on mga reviews or guides sa pagbili sa Green Hills or na mga iPhone sa Green Hills. So ayun mga J-Vlog, ang pinaka main question, maganda pa bang gamitin ng iPhone 8 Plus going 2025? Sa kanyang presyo mga J-Vlog, okay pa naman ang iPhone 8 Plus. Even though wala na siyang software update, nandyan na yan hanggang iOS 16 na siya. Again, sinabi ko sa earlier part ng video, wala pong issue wala nang update. As long as yung iOS 16 is still supported pa ng mga applications today, yung mga updates ng application, nakaka-download pa kayo ng mga apps sa latest OS, okay na okay pa po or all goods pa ang iPhone 8 Plus. Yung iPhone 7 Plus nga and iPhone 6s Plus or 6s, usable pa yan ngayon 2024 at hanggang iOS 15 na lang sila. So yung mga application kasi ngayon is support na lang na until iOS 15. So matik yung iOS 16, matagal nyo pa yung mga gamit, kaya yung iPhone 8 Plus or sa kanyang murang halaga na lang ngayon sa Green Hills, 8 to 10,000 pesos for the 256 gigabytes, maganda pa rin naman po siyang gamitin. Again, pag bibili kayo nito, ang pinaka main lang talaga magiging problem nyo or magiging kalaban nyo dito is battery, lalo na pag i-compare nyo po siya sa Android smartphones. Kasi mga Androids ngayon ay sobrang laki ng mga battery capacity, kaya wag nyo po i-compare yung 8 Plus sa battery ng Android dahil sobrang layo ng performance sila. Matagal talaga malobat ang mga Android dahil mga 5K battery yan compare dito sa iPhone 8 Plus na nasa 3,000 plus na mga battery capacity nito. Pero ang ilalaban nga ng 8 Plus again, camera, chipset, and of course, yung very user-friendly na iOS software. So yun, kung interested kayo sa iPhone 8 Plus, again, dito lang tayo bibili sa nire-recommend natin shop, ang CMB Gadgets kay Ate Mayet Stall X607. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount ang bibigay ng shop na yan.